So meantime, where's your client? In the meantime, my client, with the issue now becoming, so unclear, he wants to be sure kung ano ba talaga. Mayroon ba talagang warrant o wala, so that he can be properly guided. But that does not mean that he is in hiding. How do we construe that na he is not in hiding? We've been calling him for an interview. Hindi namin siya hindi sumasagot sa amin eh. Opo, para ho sana nga makapanayam. So, nasan siya ngayon? Ba't hindi siya ngayon po importante yung session, budget deliberation, ba't hindi siya na-attend? Alam mo kasi, sir, because of past history. Siguro, no, I'm not competent to answer for him, but I am his lawyer, no? But even if I am not, if I am his lawyer, I am incompetent to say really what is in his mind, no? Kasi given the past history na yung ating gobyerno na maski hindi nga klaro kung red notice ba yun o diffusion order ba talaga, hindi nga klaro. Diffusion order. In-implementa, hindi man lang dinaan sa korte o hindi man lang nag-follow doon sa Article 59 or sa ating 1987 Constitution, Rules on Criminal Procedure. Bigla na lang, kinidnap yung ating dating presidente. How much more yung si Senator De La Rosa? Maybe that is in his mind. Wala siyang tiwala sa gobyerno. Gusto niya siguraduhin. Pero, hindi masama yun. Yes sir, kasi nga, meron na tayong, kumbaga, digong experience, di ba? Nakita ho naman po natin. Bigong experience. Oo. Okay. Anyway. Hanggang ngayon, andun pa nga sa Hague. Opo. Pero, sabi ho kahapon, kagabi nga ni Ombudsman Boying na talagang may arrest warrant yan. Pero sa inyo ho bang tingin, sa inyo ho bang palagay, as in, yung pong karanasan, yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, gagawin din sa kliyente po ninyo na huhulihin na lang siya, dadalhin sa Villamor at kukuha ng private plane. Magagawa ba nilang ngayon yun? Ng gobyerno kaya ngayon yun? With all due respect to the Philippine government, now, iba-iba ang sinasabi. Oo, iba-iba ang sinasabi. Tapos yung, di ba, si Executive Secretary Bersamin, sabi niya, that will not happen anymore. We will follow that. Oo. Opo, sandali. Parang ginadjam ang ating telepono ha. Parang ginugulo yung ating linya, attorney ha. Sandali lang ha. Oo nga. Opo, hello. Ayan, party ulitin line. lang. Hello. Pakibaba party line. Para lang mas malinaw. Sige. Sige, go ahead attorney Canino with all due respect sa Philippine government. Opo. With all due respect to the Philippine government, no, hindi na talaga iba-iba eh. Medyo sabog yung messaging eh. Kasi sabi ng Executive Secretary, who is the alter ego of the President, na they will follow the extradition rules. Doon naman sa iba't ibang mga ahensya, they will insist on surrender. Magkaiba yung extradition. Opo. Sige. So, yung rules ng... Opo. Sige. So attorney, ang inyo pong kliyente ay hindi naman, sorry sir hindi naman po mag-abroad. Hindi naman siya lalabas ng bansa to, kumbaga, para talagang siya pupunta sa mga lugar na hindi miyembro ng ICC para po maiwasan talaga itong paghuli sa kanya. Kasi ang binabanggit, kumpirmado po na mayroong arrest warrant ang ICC. Sa tingin ko, I am not Senator De La Rosa, no? Pero abogado niya ako. I do not read his mind, no? Pero in all probability, hindi lalabas ng bansa. Mahal na mahal niya yung bansa nating Pilipinas. Kaya nga nag-PNP yun kasi mahal na mahal niya yung Republika. Ayaw niya malulung sa droga. Ngayon, nag-senador siya. You can see his record as an excellent public officer. I don't think iiwan niya ang Pilipinas. Okay.